Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin. Ito po mga tambay, ito pong pahayag ng DILG. Ito pong nakarang araw ay makikipag-ugnayan daw po sila mga tambay sa ICC, sa International Criminal Court, para daw po dito sa outtaking daw po ng dating Pangulong Duterte dahil sa pagiging landslide victory ng kanyang pagiging mayor sa Davao City. Unbelievable mga tambay. Yung mga nagplano po para po kidnapin, patalsikin, ipatapon sa Netherlands, sa The Hague. Sila pa ngayon ang sinasabing makikiusap sa ICC para sa outtaking ng dating Pangulong Duterte. Ibang klase, no? Yung grabing pamumulitika sa'yo nitong administrasyon ng binagawang Pilipinas ngayon, ano yan? Pakitang tao, naguhugas ng kamay, hindi kaya dahil bagsak na bagsak po sila sa mata ng publiko, ng taong bayan, mabahong-mabaho sila, di kaya? Ito po, pakinggan po natin ang balita mga tambay. Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling nahalal na mayor ng Davao City. Sa panayam kaninang umaga kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nito na makikipag-ugnayan siya sa ICC para payagan na makapanumpa ang dating Pangulo sa presensya ng Philippine Consul habang nasa loob ng detention facility. Anya, kinikilala ng DILG ang pagkakahalal kay dating Pangulong Duterte bilang nagbabalik na mayor ng Davao City. Gayunman, binigyan diin ni Secretary Remulla na dapat ay physically present ang isang mayor. Sakaling hindi ito magampanan ng dating presidente, maaari namang umakto ang vice mayor bilang alkalde ng lungsod. Nahalal na Vice Mayor ng Davao City sa katatapos lamang na eleksyon ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Baste Duterte. Grabe, no? Grabe ng kalokohan nito mga katambay. Grabe, no? Yung mga nagplano para ang dating Pangulong Duterte ay makuha nila at madala sa dahid, na hindi man lang nakatikim ng proseso ng batas, walang due process. Ngayon, sila naman ngayon pupunta sa ICC para makiusap daw po. Kahit naman hindi makapag-outtaking yan, mayor din naman yung anak. Kaya lang ano ibig sabihin nito? Pinakikita lang sa sambayan ng Pilipino na sila ay maayos maglingkod. Katarantaduhan. Ito po, tingnan po natin mga pinagagawa nila noong panahon po kung paano po nila ipolitika ang mga Duterte, lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte. Yung ginawa po nila, pagtataksil yata sa bayan. Kailangan ng kaaway, kailangan ng kaibigan. Did you forget what... Ulitin po natin. Ito po. Kailangan ng kaibigan. Did you forget what you did? She crossed the line. Budget din sa akin. To recommend a reduced budget for the Office of the Vice President. Inalis ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Sara Duterte is now the first Philippine Vice President to be impeached. Sara Duterte and former presidents of the Philippines are no longer members of the National Security Council. As a group effort, Secretary Chodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Young Rodrigo Roa Duterte. Talagang nilang pasok kami sa party na Mindanao. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Nek mo, matapos mong kidnapin si Tatay Digo, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digo, iuwi mo. Baka po pwede pang magkasundo. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digo. Nakita niyo po mga tama yung pinaggagawa nila sa pamilya Duterte.
lalo-lalo sa dating Pangulong Duterte at sa Vice President na gusto po nilang impeach. Mga tambay, wala na rin pong latoy, wala na pong say po ito, mga tambay. Kahit po ito magkaroon, para sabihin po na magkaroon ng outtaking po ang dating Pangulong Duterte. Ano pa po silbi? Ayaw nyo na nga pabalikin sa Pilipinas yan. Di po ba? Ayaw na nga nilang pabalikin yan eh. Kaya nga pilitan nila nga kinidnap yan eh, ayon sa investigation ng Senado. Di po ba? Sa pilitang isinakay na eroplano, walang due process, ni hindi nga nakarating yan sa mababang hukuman natin. Walang korte na pinuntahan yan, maliban lang dyan sa Villamor Air Base. Di po ba? Sila po nagplano niyan eh. Kasama po itong maikiusap na DILG Secretary na maikiusap daw po sa ICC, maikipagtulungan o maikipag-usap para dito sa isasagawang outtaking. Ano pa silbi niyan? Ano pa silbi? Kung hindi rin naman makakauwi ng Pilipinas yan. Dahil nga yan sobrang pamumulitika ang ginawa. At ginamitan pa yata yan isang damukal na pera para po ang ICC ay talagang puspusan ng gawing investigasyon dyan. Hindi kaya isang damukal na pera ang inilagay dyan ng bansang Pilipinas para ganyan po katindi ang ginagawa ng ICC, gamit at sinasabing pati ang makakaliwang grupo ay gamit na gamit dyan. Di po ba? Katarantaduhan na lang po yan, mga kabayan. Kalukuhan na lang yan. Ano yan, naguhugas kamay? Ginagalang ang proseso ng batas? Ginagalang ang pagkapanalo? Pagkatapos nyo ipatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, ibang klase kayong mga politiko, ibang klase kayong mga lingkod bayan. Masyado kayo, napaghahalata kayo. Ngayon kasi bagsak na ang popularidad ng Pangulong Marcos, di ba? Bagsak na ang popularidad eh. Ang tiwala ng taong bayan halos wala na. Kakarampot na lang. Di po ba? Kahit ano gawin ng media, ng malaking media na pagpapabango, pagtatakip sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, hindi mo kaya ipagtakpan yan sa puso't isip ng mga tao yung mga pinaggagawa ng 3 taon at pamumulitika sa mga Duterte. Never makita po yan ng maganda ang ginawa niyan. Lalo-lalo na yung pagtataksil at paghuhudas sa isang Pilipino dating presidente at pagtataksil at paghuhudas sa ating soberenya at sa ating judicial. Di po ba? Sa ating korte, sa lahat na. Nagpasakop na tayo sa dayuhan. Di po ba? Tapos ngayon, pupunta-punta kayo sa dayuhan ngayon. Unbelievable. Kalukuhan na lang po ito, mga kababayan. Wala na pong maniniwala sa mga tao na ito. Yung sobrang kagahaman nila, di umano sa kapangyarihan. Sobrang kasakiman, sobrang pamumulitika. Dahil ayaw na nilang makabalik ang matinong politiko sa atin, ang mahusay maglingkod sa ating bayan, maka-Pilipino, makamahirap, makabayan. Di ba? Galit sa mga masasama, lalo kung ayaw mo magbago. Lalong-lalo na yung mga CPP, NP, NDF na yan. Talagang more than 50 years na tayo pinahirapan yan. Di ba? Nandiyan pa ang mga pulburon. Mismo ang Pangulo nga, may issue ng pulburon. Wala man lang kumikilos. Kahit mga men in uniform natin, parang okay lang sa kanila na magkaroon tayo na commander-in-chief na may issue ng pulburon. Tanggap na tanggap nila. Dahil kaya sa pera. Puro pera na lang. Wala nang prinsipyo. Wala nang pagmamahal sa bayan. Wala nang political will. Wala na. Dahil lang sa pera. Ganun po yata, mga tambay. At ano mahihita natin dito, mga tambay? Sige nga. Panunumpain mong mayor ang isang dating Pangulong Duterte na ayaw nyo naman pabalikin sa Pilipinas. Di po ba? Niwala man lang kaso sa Pilipinas na isinampa kayo. Ang nagsampa ng kaso ay puro makakaliwang grupo pa. Pambira. Yung kalaban mo, yung nagpapahirap sa iyong bansa na more than 50 years. Ngayon, puro kakampi nyo. Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Yung mga makakaliwa, kakampi. Para lang dito sa pamumulitika sa mga Duterte. Ibang klase. Ganyan kayo katindi. Ganyan kayo kagagaling. Di umano. At ganyan yata kakapal ang mga pagmumukha nyo dahil sa politika. Dahil sa kagahaman, sa kapangyarihan yata. Hindi kaya. Di po ba, mga kabayan? Ibang klase kayo. Ibang klase. Ano to?
Parang binibigyan nyo ng reward. Ibibigyan nyo na oath-taking na hindi naman makakabalik sa bansa. Hirap na hirap. Dahil nga bayad. Hindi makakauwi dahil bayad. Bayad kaya, di umano, dahil binayaran ng ICC kaya. Kaya kahit ano gawin ay mahihirapan makauwi. Dahil may pera, may involved na malaking pera. Hindi kaya. Kaya katarantaduhan ito, yung oath-taking mo hindi nga makapagsisilbing mayor. Dahil ipinatapon mo na sa Netherlands. Mismong gobyerno. Yan din nasabi ni Tony Kapman Ang pinakamatinding prosecutor ng dating Pangulong Duterte ay nasa Malacanang. Siya mismo ang matinding mamulitika at ginamitan payata ng isang damukal na pera ng taong bayan para madala sa dahig at talagang ginastusan at talagang dyan na talaga siya at talagang hindi na pababalikin yata nila, mga kababayan. Di ba? Ganun talaga Pagka ikaw mayroong kargado na pulburon, anong katinuan ang papasok sa isip mo kung ikaw ay kargado? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kabayan na nakakalungkot mga tambay. Nakakalungkot lang po. Para po kay Kamanong, para po sa akin, wala kalatoy-latoy ito. Para ka lang binibigyan ng candy. Para lang maging masaya ka dahil ikaw ay naka-oath-taking. Naka-oath-taking ka. Nanalo kang mayor. Sige, ipuproklama ka namin maging mayor. Nasaan ka? Wala ka nga sa Pilipinas. Di ba katarantaduhan yan? Sige, mayor ka. Pero wala namang kasiguruhan kung ikaw ay pauwiin. Dahil nga may perang involved. Malaking pera daw po ang involved dyan, di umano. Para po yan hindi na makauwi. Ginamitan ng pera ng taong bayan. Ang tanong natin, gaano kaya kalaki? Di po ba? Kaya lang sana sa ginagawa naman po ng Amerika, dahil nga po ipit na rin po ang ICC, lalo ang kanilang kaperahan. May mga sanction na po yan. Talagang ang ginagawa rin po ng Amerika dyan, dahil nakita ng Amerika kung anong klase po ang ginagawa ng ICC. Mga tama, ibang klase po ito pagdating po sa pamumulitika. Pera-pera na daw po yan. Ayon sa Amerika, pera-pera na lang ang ICC. Kaya po malaking posibilidad talaga na nagamitan po ng pera. Gumana po ang pera yata, di umano sa dating Pangulong Duterte. Pera po. Kasi kung wala pong pera yan, hindi naman po kikilos yan, di umano. Una-una, nakasanction po ang pera nila at may kaso po ng scandal, ng sex scandal, yung mismong chip nila na si Karim Khan, mga tambay. Matindi. Kaya malaking problema po nila yan Sana dumating ang panahon na masama po sa magiging solusyon ng Amerika na pauwiin at sana'y katigan din tayo ng ibang bansa na malalaking bansa na magkaisa po sila na talagang questionin ang ICC at ang ating bansa na mali ang ginawa nila. Maling-mali. Walang proseso ng batas. Sana po masili po ng United Nations yan. Mapag-usapan din po sana yan. Sana po dumating din po yan at makita rin po at masilip din po ng bagong presidente ng Amerika. Mga kabayan, lalong-lalo ang ginawa nilang hindi man lang nakakuha ng proseso ng batas, hindi man lang nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte dito sa nakaupo ngayon na may issue po ng pulburon, mga kabayan. Good luck na lang. Walang matutuwa yung matitinong Pilipino at nakakaunawa ng sitwasyon na ginawa sa dating Pangulong Duterte. Hindi po katuwa-tuwa yan. Para lang sabihin mo na, sige, mag-oath-taking ka, Mayor. Pagkatapos nyo pagplanuhan itapon sa Netherlands, ibang klase kayo. Unbelievable. Thank you po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan, sa mga taga-panood po natin, na tumatangkilik po sa inyo pong maliit na tambayang mga kabayan. Maraming salamat po mga kabayan. At thank you rin po sa ating mga subscribers. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, si Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta,
si Wills Bubbles 5697, si Rosalina RK AAR Team 88. Thank you po sa inyo mga tambay sa mga biyayang pinagkakalob. Ingatan nawa po kayo sa inyo pong mga paggawa. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga panalangin po mga tambay, lagi po natin isama sa dalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Tayo rin po mga tambay, ingat-ingat po. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po. Paalam po muna. Sa muli. Bye-bye. Ingat-ingat po tayo.